Kanina pa imbyer ng si Stephanie dahil sa kakulitan na Allison at Courtney. Paano naman kasi? Sa dinami-dami ng pwedeng mapagtripan ng mga ito sa araw na iyon, ay siya pa na pagkatuwaan ng dalawa. Kaya naman, sa halip na nagmemerienda na siya, heto, at para siyang hilong-talilong sa paghahanap sa dalawa. Nakasalubong niya sa pasilyo si Nicole. Did you see Ali and Courtney, Cole? Hindi. Baka nasa penthouse na o di kaya naman ay nasa kantin. Bakit? May ginawa na naman bang kalokohan ang dalawang iyon? Sinabi mo pa. Pailing-iling sa konsumisyon niyang wika. Bakit? Ano naman ba ang ginawa ng mga balditang iyon? Katawa-tawang tanong ni Nicole. Hayun, kinuha ang bag ko. Why? Kinukulit kasi ako makipag-date sa kaibigan nila. And, ayaw ko syempre. Kaya hayun, tinangay ang bag ko. Para daw hindi ako makaalis. Oh, amused na reaksyon ni Nicole. Nakakapi ko na nga Kapag hindi ako nakapagpigil, sasabunutan ko ang dalawang yun Mangiyak-ngiyak sa pagkainis, nasabi ni Stephanie at napapadyak pa. Bakit kasi? Hindi mo na lang pagbigyan. Date lang naman yata Ano? Ayoko nga. Hindi ko kilala ang taong yun, no? Kaibigan naman yata na Ali at Courtney, di ba? Kahit na. Tigas niyang tanggi. Never ako makikipag-date sa lalaking hindi ko kilala. Binuntutan niya ng katakot-takot na irap ang sinabi. Natawa si Nicole. Anong gagawin mo? Tiyak na hindi ka titigilan ng dalawang yon hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Kilala mo si Ali. Lalong napasimangot si Stephanie. Totoo kasi ang sinabi ng kausap. Hindi siya titigilan ni Ali hanggat hindi siya napapapayag sa gustong mangyari ng mga ito. Come on, Steph. Pagbigyan mo na ang dalawang yon. Hindi ka naman siguro nila isusubo sa isang taong hindi mapapagkatiwalaan. Siguro ay gusto lang ng dalawang iyon na magka-boyfriend ka na. Kaya nahahanap ka na ng prospect. Sabi pa ni Nicole na may halong panunodyo. Isa ka pa. Singhalang dalaga na ikinabungis-ngisang misis ni Arnel. Sa halip na patulan pa ang pangiinis ito, ay nakasabangot itong tinalikuran. Sa wakas, ay nakita din ni Stephanie ang dalawang dalaga. Nasa penthouse sa mga ito at nagmemerienda, kasama sina Bianca, Luis at Colleen. Pagkapasok sa pinto, ay agad ang nilapitan ng dalawa at pinamaywangan. Where's my bag? Matari niyang sita. Ano raw? Ani Ali kay Courtney. Nagkibit balikat ang huli. Pininguti Stephanie ang tenga ng mga ito. Ouch! Sabay ang ng dalawa. Di ko kayo bibitawan hanggat hindi ninyo inilalabas ang bag ko. Aniya. Ano na naman ba ang problema ninyong tato dyan? Si Tana Bianca. Ang dalawang ito kasi napipikang sumbong ni Stephanie. Kinuha ang bag ko, tapos hindi pa binabalik. Ano ba yan, Allison? Pumayag ka na lang kasi. Nakangiwing wika ni Allison. Makikipag-date ka lang naman Sinabi ng ayoko. Bakit ba ninyo ako pinipilit? Inis niyang sabi, habang hindi pa rin binibitawan ang tenga ng dalawa. Bakit nga ayaw mo? Basta ayoko. Tapos, now, where's my bag? Walang tumugon. Sino man kina Ali at Courtney, tipong balak makipagmatigasan. Ano ba? Galit na ako. Wala pa rin kumibo sa dalawa. Panay lamang ang tingin na ng mga ito. Sa pagkakataong iyon, ay nakaalam na si Bianca. Ali, Courtney, ilabasan ninyo ang bag. Maotoridad na utos nito sa dalawang dalaga. Habang sina Luis at Colleen ay napapangiti na lamang. Ate Bianca, wala naman sa Huwag ka na magsinungaling. Nandidilat na putol ni Stephanie sa balak sabihin ni Courtney. Girls, sige na. Malumanin na utos si Bianca. Okay. Napipilitang sabi ni Allison.
Ibabalik ko na. Now, mariin niyang sabi. Oo na. Basta, bitawan mo lang ang tenga ko at baka maputol na yan sa sobrang tulis ng kuko mo. Sakalang binitawan ni Stephanie ang dalawa. Ang talim ng kuko mo, reklamo ni Courtney habang hinihimas ang tenga. Mabuti nga sa inyo yan, nakalabi niyang sabi. Akin ang bag ko. Nakasimangot at tumayo sina Courtney at Ali sa kinuupuan. Nasa opisina ko, sabi nung una, kukunin lang namin. Sabay ang mga itong tumalikod. Hep, sandali. Mabilis niyang nahawakan ang manggas ng mga ito. Sasama ako at baka bigla na lamang ninyo akong takasan. Pero sadya nga yatang ayos siyang tigilan ni na Courtney at Allison dahil pagkabigay ng mga ito sa kanyang bag. Ay may panibago na namang taktikang naisip ang dalawa. Kung sabihin naming sasamahan ka namin, papayag ka na ba? Ani Allison. Hindi. Nandidilat na sagot ni Stephanie. Ang kulit mo. Kung mangangako kami, hindi ka nitutukso doon sa suitor mong kano. Singit naman ni Courtney. Hindi kami po si Stephanie. Kaya nakakita ang dalawa ng pag-asa. Just this once, Ate Steph. Tapos, hindi ka na namin pagagambalain. Hindi ka na namin ibubuyo doon sa Kenny na iyon. Pangungumbinsin pa ni Courtney. At kung gusto mo, tutulungan ka na rin namin dispatsahin ang mokong na yon. Yeah. Sang-ayon ako sa sinabi ni Courtney. Segundo naman ni Allison. Come on, Ate Steph. Wala namang mawawala sa iyo eh. Tinaasan ni Stephanie ng kilay ang dalawa. Pero iniisip na rin niyang pumayag sa kondisyon ng mga ito. At ano naman ang gagawin ninyo kay Kenny? Kami nang bahala, sabi ni Ali. Ano, payag ka na? Hindi mo na siya sumagot. Kung sa bagay, makikipag-date lang naman siya. Bakit nga ba hindi na lamang siya pumayag sa dalawa at pagbigyan ng mga ito? Okay, pero siguraduhin niyo lang. Natutulungan rin ako kay Kenny. Aniya kapag kuwan. Deal, sabi ni Ali. Sa wakas, ay napapayag din siya ng dalawa. Inahatid pa si Stephanie ng dalawa sa restaurant kung saan sila makikita ng kanyang kadate, bagaman, at hanggang sa pintuan lamang ang mga ito. Doon lang kami sa labas, sabi ni Ali. In case you need us, nasa sasakyan lamang kami. Make sure na hindi kayo aalis, or else. Don't worry, Ate Steph. Tinitiyak namin. Walang mangyayaring masama sa'yo, sabi naman ni Courtney. But, please, huwag mo naman paiiralin iyang katarayan mo. Para walang problema, okay? Inirapan niya ang dalawa. Pagkaalis ng dalawa, ay nakasimangot at ginala ni Stephanie ang tingin sa paligid. Good evening, ma'am. Magalang na bati ng waiter. I have a meeting with Mr. Denver Herman. Narito na ba siya? Yes, ma'am. This way. Iginiya siya ng babae sa isang pandalawahang mesa sa gitna. Excuse me, sir. Narito na po ang hinihintay ninyo. Magalang na wika ng babae sa lalaking nakaupo at nakatalikod sa kanila. Dahan-dahan itong lumingon. Hi, Steph. Bate nito. Habang nasa mga labi ang matamis ng ngiti. Ikaw? Gulat na gulat niyang bulalas na mapagsino ang kaharap. Tumayo ang lalaki sa kanuupuan. Ako nga. No. Napailing-iling si Stephanie. This is not real. Isa lang itong bangungot at hindi totoo. No, Steph. Hindi ito isang panaginip lang. At lalong hindi bangungot. Totoo ang nakikita mo. Aliw na aliw. Natura ng lalaki. Napaatras ng dalaga. Hindi. Oh no. Halos takbuhin ni Stephanie ang pinto palabas. Hinabol siya ng lalaki na naging dahilan para matuon sa kanila ang pansin ng lahat. Stephanie, wait. Anito, sabay pigil sa kanyang braso na makalabas sa sila ng pintuan. Leave me alone. Nanggagaliiting bulyo ni Stephanie
sabay hablot sa braso. No, huwag ka munang umalis. Please. Nakikiusap nitong wika. Hindi nito pinansin. Halos takbuhin niya ang kinaroroonan ng kanyang sasakyan. Ate Steph, where are you going? Takang salubong sa kanya ni Allison, kasunod si Courtney. Maging ang mga ito ay hindi pinansin ni Stephanie. Ang tanging niyang gusto ay ang makaalis sa lugar na iyon. Dali-dali siyang lumulon sa kanyang sasakyan at walang nagawa sina Allison at Courtney para siya ipigilan sa kanyang kagustuhan. Napipilitang napasakyan na rin ng mga ito sa kotse. Ate Steph, what's the matter with you? Napapantastikuhang sita ni Allison sa pinsan na makalayo sila. Bakit tayo umalis? Why? Didn't you tell me na ang mokong na yun pala ang kadate ko? Ganting sita niya. Why? What's wrong? Takang tanong naman ni Courtney. Itinatanong niyo pa? Angil niya. Sabay po ko na masamang tingin sa mga ito. Alam niyo naman, galit ako sa lalaking iyon, hindi ba? Pero matagal na yun sabi ni Ali. Pwes, galit pa rin ako sa kanya hanggang ngayon. Irap niya. Hindi ganun kadaling kalimutan ang mga ginawa niya sa akin noon. Nagkatinginan sa na Allison at Courtney. Pero Ate Steph, mga bata pa kayo noon. Malalaki na kayo. Dalaga ka na. At siya naman ay binata na. Kaya dapat mo nang ibaon sa limot ang lahat. Paliwanag ni Courtney. Ate, hindi na kayo mga bata. Kahit pa matagal na yon, ay hindi ko pa rin nakakalimutan ng mga pangiinis niya sa akin noon. Hindi ko magagawang basta-basta na lamang baliwalain ang mga pagpapaiyak niya sa akin. Pero Ate Steph, nakalimutan na ni Kuya Ding ang lahat. Ibang-iba na siya ngayon. Hindi na siya ang dating Ding na kinaiinisan mo. Giit na Allison. Ali is right, ate. Segunda ni Courtney. Maginoo na siya ngayon. In fact, kaya siya nagpaset ang date sa'yo. At dahil gusto na magkaayos na kayong dalawa. In short, gusto nang humingi ng apology sa'yo dahil sa mga ginawa niya noon. Totoo ang sinabi ni Courtney. At alam mo ba kung ano ang sinabi niya sa amin, Ate Steph? Hindi ako interesadong malaman. Pagsusuplada niya. Hindi pinansin ni Ali ang sinabi niya. Itinuloy pa rin ito ang gustong sabihin. Ikaw ang dahilan kung bakit ipinansya na yung bumalik dito sa atin. Kahit sa Valenzuela ang kanyang trabaho. At sina Tito Jordan at Tita Ada. Ang sabi niya ay hindi daw siya matatahimik hanggat hindi kayo nagkakaayos at nagiging magkaibigan. Talagang hindi siya matatahimik. Sa dami ng kasalanan niya sa akin, nakalabi niyang bulong. Para kang bata, Ate Steph, singit ni Courtney. Nakikipag-ayos na nga yung tao. Ayaw mo pa. Wala kayong pakialam. Pagkataray niya. Sus, ang tanda-tanda mo na. Pero hindi ka pa rin nagbabago. Immature ka pa rin. Sinabi mo pa, Courtney. Tatawa-tawang sabi naman ni Allison. Abat, baka nakakalimutan nyo. Ako nakatatanda sa ating tatlo. Napipika niyang sabi sa dalawa. Matanda ka lang sa edad, pero mas childish ka kumpara sa amin. Labi ni Courtney. Tuloy lang napikon si Stephanie. Tumigil na kayo, kung hindi. Mapipilitan kayo magtaksing dalawa pa uwi. Namumula na yung banta sa gigil na tinig. Napabungis-ngis ang dalawang dalaga. Isa. Ate Steph, we're just trying to help. Katwiran ni Courtney. Dalawa. Biglang tumiklop ang mga bibig ni na Courtney at Allison. Pero tahimik man. Hindi pa rin may kakaila ang pilang kislap sa mga mata ng dalawa. Bago pa napigilan ni Stephanie ang bibig ni Ali, inai-anunsyo na ng huli ang balita sa mga pinsan na nasa loob ng conference room. Oh really, Ali? Narito na si Ding. Namimilog ang mga matang reaksyon ni Phoebe. Natutup lamang ni Stephanie ang noo sa sobrang dismaya. I hate you, Ali. I really do. Gigil niya ang nasabi at padarag na tumayo. I'm out of here. Oops, bawal ang pikon. Pilyang pigil ni Megan.
Wala mo nang lalabas sa room na ito, kahit na sino. Pinukol ni Stephanie na masamang tingin ang babaeng buntis. I'm going out at walang makakapigil sa akin. Alam ko naman kasi, wala akong panalo sa inyo eh. Cool ka lang, Steph. Nakangising sabi ni Aaron. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin masyadong paiiyakin. He, isa ka pa. Singhal niya. Sabay irap sa dako nito. Wala rin nakapigil sa kanya nang tunguhin niya ang pinto. Kung ako sa Steph, lalayo ako sa pintuang iyan, habol ni Uriel. Nagsasayang ka lang ng pagod dahil tiyak na babalik ka rin. Hindi pinansin ni Stephanie ang lalaki. Itinuloy niya ang paglabas. Pero para lamang matulo sa kanyang kinatatayuan. Kasi ang tao pala kanyang iniiwasang mapag-usapan ay hayon at nakatayo sa kanyang harapan habang maluwang ang ngiti. Hi, Steph. Simpatikong bate nito. Otomatiko ang paghakbang ni Stephanie paatras. At tulad nga ng sinabi ni Uriel, ay napabalik siya sa loob ng silid. What is he doing here? Umaalo na kanyang dibdib, nasita sa mga kaharap. We invited him. Nakakalokong tugon naman ni Randall. What? Pinsan, humingi siya ng tulong sa amin at hindi kami nakatanggi. Gusto niya magkaayos na kayo at sa tingin naman namin ay walang masama doon. Natatabang paliwanag ng asawa ni Margarita. Naman, alam ninyong galit ako sa kanya. Mangiyak-ngiyak at ang gagalitin niyang saad. I hate him. Pinsan, hanggang ngayon pa ba naman ay hindi mo pa rin nakakalimutan ang mga nangyari noon? For goodness sake, matagal na yon. Wala akong pakialam. Basta, galit ako sa kanya. At kung di niyo siya papaalisin, ako ang aalis. Pulang-pula na siya sa matinding inis at sa panggigigil. Sorry, pinsan, but we can't do that. Malumanin ang sabad ni Rohan. Sa ayaw at sa gusto mo, ay kailangan ng ayusin ninyo ni Ting ang kung anumang gulo mayroon kayo. Hindi na kayo mga bata. No, marin niyang tutol. I can never forgive that creep. Steph, he's willing to do everything. Mapatawad mo lang siya. Can't you give that creep this chance? May hinahangtura ni Florence. Mahigpit siyang umiling. Lalo nang sinang-ayunan pa ng iba ang sinabi ng kanyang ate Florence. No, never. Pag mamatigas niya, tawasin man ako, ay hindi ako makikipagkasundo sa lalaking iyon over my dead body. Nagkatingin na ng ilan sa kanyang mga kaharap at ang iba naman ay napailing-iling. Bumukas ang pinto, kaya napalingon siya. Nagtama ang kanilang mga mata ng lalaking pumasok. Ito ang kanyang hinarap at pinagbuntunan. Hoy, lalaki, kung inaakala mo mapapatawad kita sa mga ginawa mo noon, pues, nagkakamali ka. Nakapamaywang niyang singhal dito. Kahit kanino ka pa magpatulong, kahit pa sa presidente ng Pilipinas, hindi pa rin kita mapapatawad. Maang na napatitig sa kanya si Ding at pagkatapos ay sa iba pang naroon sa silid. You're just waiting your time, Mr. Denver Herman, aka Mr. Ding Grospe. Sarkastik ko niyang wika. I hate you and it will remain. Hanggat hindi pumuputi ang uwak. Pagkasabi niyon, ay tinabig niya ang katawan ng lalaki na nakaharang sa pintuan at nagmamadaling lumabas. Walang nakapiyok sino man sa loob ng conference room, maging sina Ali at Courtney.